Castro, ang tuta. Ayan na. Binatikos sa puna sa mga guro matapos ang school shooting. Partner, trending ako dyan. Pumaldo ako dyan kay Claire Castro. Oh? Binatikos ng ilang grupo ng mga guro si Palace Press Officer Claire Castro matapos niyang sabihin na may ilang guro na nagbibigay ng masamang halimbawa at nagtuturo umano ng kawalang galang sa mga estudyante. Ginait ng grupo na hindi simpleng misunderstanding ang galit ng mga guro at hiniling na bawiin ni Castro ang kanyang pahayag at humingi ng tawad. Kanila hindi dapat isisi lamang sa mga guro ang insidente ng school shooting. Nanawagan sila ng malasakit, pananagutan at konkretong hakbang upang mapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Samantala, nilinaw naman ni Castro na mali ang pagkaintindi sa kanyang pahayag na may mga gurong hindi umano nakatutupad sa tamang asal. Ako, anya, hindi niya sinisisi ang mga guro kundi pinapaalahanan lamang sa kanilang tungkulin sa paghubog ng asal at pagpapahalaga ng mga estudyante. Hoy, ang nagpaalala, no? Tabla rin, akala mo maayos ang ugali, no? Sinabi rin niyang nakabatay ang kanyang pahayag sa isinagawang investigasyon. Kabilang ang insidenteng paghikil ng ilang estudyante kay Pangulong Marcos Jr. sa Davao City. Ang tanong, mga kapartner, sa tingin ninyo, makatarungan ba ang sisihin ng mga guro sa problema ng school violence? O dapat bang mas pagtuunan ng pansin ang mas malawak na problema sa seguridad at suporta sa paaralan? Partner, para sa akin, hindi dapat sisihin yung mga teacher. Yung sinabi ni Claire Castro na hindi ko naman sinisisi, pakiulit nga po ninyo kung ano po, letra for letra, yung pong inyong mga sinabi doon po. Ang sinabi may mga ilang mga guro dyan na imbes magturo ng tama. Ibig sabihin, yung sinasabi mo ron, nanisi ka na eh. Nanisi ka na, sinisisi mo na, bakit yung sabi nanisi ka na, in a word na ginamit mo na may mga ilan, Partner, mga guro. Hindi nga gumamit ng ilang eh. Ang mga. Oo, ang mga guro. Mga. Ibig sabihin, lahat niya. Oo, hindi lang lahat talaga. Ito partner, basahin natin partner. Sige. Basahin natin. Ito yung sinabi ni Castro dyan. Ang mga kabataan natin ay dapat nagagabayan. Hindi lamang sa kanilang mga magulang kundi sa kanilang mismong paaralan. Minsan na natin nakita mismong ibang mga guro. Ayan. Ibang mga guro. Ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. So ibig sabihin, immoral pala mga guro. Partner Badong. Kasama ka doon, partner Badong ha. Ibang mga guro. Sila mismo ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang mudu. Okay. Ayan, partner. Okay, komentuhan natin ito, Ako, hindi ako sang-ayon doon na itong mga teacher ay kaya umalma yung mga teacher, partner, Umalma ho yung mga teacher dito. Bawiin mo. Kasi sabi niya, hindi ko sinisisi. The words na ginamit mo, yung mga salitang yan, naninisi ka na. Ngayon, gusto mong bawiin, nasabi mo na. Paninisi yun eh. Ano sinasabi mo? Yung mga, di ba, yung mga estudyante na dapat gabayan ng mga ng mga guro ay sila pang nagtuturo ng ka-immoralidad. Ano yung immoral? Sa mga ibig sabihin nito, partner, na lahat tinamaan lahat Ngayon, dapat hindi ganun yung ginamit mo. All you have to do is Ate Claire, ganito gawin mo Kung ako sa'yo, tanggapin mong mali ka, tao lang naman tayo nagkakamali Walang perfectong tao maliban ang pangalan perfecto. Partner, hindi siya tao, aso siya. Kaya pala. Ibibigay ko yung mas malalim na paliwanag kay Prof. Mab. Partner ba daw? Talagang nagtuturo ba ang mga guro ng walang modo? Marami naman pong guro na hindi nagtuturo. Pero yung kawalang modo, puta, hindi tinuturo.
Sorry po. Ay, Hindi po talaga nagtinuturo yan ng mga teacher. Oo. Kalokohan po, wala nagtuturo niyan. Ito lang ha. Si Auntie Claire kasi, partner, tignan nyo po, kada may problema, naghahanap siya ng masisisi. Correct. Yes. Yun eh, ugali nila yan. At ito pong at kadalasan ng sinisisi niya, mga Duterte. Ngayon, ito ang problema niya. Aha. Yung mga media, okay na sila pag nabanggit yung Duterte. Wala na nagtatanong kasi Duterte pala may kasalanan. Oo. Susulat na nila yan. Matik na agad. Meron na silang balita na Duterte kagad. Eto, hindi Duterte ang sinisi. Guro. Mga teacher. Akala ni Auntie Claire, pag nakahanap siya ng masisisi, lutas na nila yung problema. Goods na yon. Goods na dahil may sinisi na eh. Yan po ang yan ang leader. Yun na-represent niya. Yan yung leader na talagang wala po talagang balak na lutasin ng mga problema. Naghanap ka lang na sisi. Once na may masisi na sila, okay na kami. Solve na May yung nasisi problema. na eh. Solve na yung Solve problema. na yung problema. Sisisihin na lang ng tao yung Parang sinisisi. naging scapegoat yung yung Correct. Laging scapegoat nila, oo. taga Davao at saka Duterte. Oo. May nakalimutan kasi siya eh. Alam mo, partner, yung sinasabi niya yung mga gurong walang modo. Aha. Nagtuturo ng kawalang modo. Yung estudyante ng Davao na nagsabi kay BBM ng Yawa. Oo, ganun. at saka yung Magna. Magna. Yung mga oo. sumigaw na bata. Oo, Dun, ganun. pero nakalimutan niya idugtong. Kung dinugtong niya sana yung Davao, hindi sana papalag yung act teachers ni Tenyo. Kasi Davao yung sinisi. Correct, oo. Hindi sana... Hindi niya na-connect doon. Hindi niya na-connecta, Oo. nakalimutan niya. Napaso siya doon. Napaso siya ngayon. Akala niya, pag naisisi na niya, kaya sinasabi niya, na out of context siya. Kasi ang context niya, isusunod ko yung papunta sa Davao. Sa Davao, kay Duterte. Sa mga Duterte na naman. Hindi niya na-connecta. Nahinto doon. Nahinto doon. Kaya ganun ang banat sa kanya ng mga teacher. Pero late na yan. Kung talagang tanggap na tanggap yan ng mga taga-media, nako. Isisi nyo lahat sa Duterte, solve na yung mga media, wala Oo, nang question. wala na. Ngayon. Sinisi mo sa teacher eh. Hindi po pwede yun dahil marami dyan sa mga taga-media may kamag-anak na teacher, May nanay kapatid. nilang teacher, etc. Si Badong teacher. Principal, professor pa yan. Asawa teacher din. Asawa Hindi teacher. namin matatanggap yan na may Correct. barilan na naganap. Kayo dito may sa kasalanan. Zamboanga, kasalanan ng teacher. Tigilan na natin yung kultura na pag may problemang kinakaharap, naghanap ng masisisi. Mahanap ng Ito scapegoat. ito lang ang tanging gobyerno na wala nang ginawa kundi maghanap ng sisi. At tanggalin yung mga talagang mga inutil na mga cabinet official katulad Sino? nito ni Si Auntie Claire. Claire. Ay, wag! Si Si Dizon. Dizon. Sa kanya naganap yung mga Flood control. Wala talagang katotohanan. Sama mo naman yung DILG. DILG. Ayan, DILG pa. Rimulya. Biruin nyo, sabi ni Rimulya, di ba? Diyan din sa shooting. Safe tayo daw eh. Ang sabi ni Rimulya, parang dahil sa Robin Padilla Law, Ay, oo. tumaas daw yung krimen. Kamakailan lang sinabi mo, Rublak. safer tayo eh. Safer, sabi. Di ba oo. sabi niya, Oo. Philippines is safer now. Correct. Ngayon, Nanisi. Mayo yan ha, Mayo. Nung Mayo lang yan. Anong pitsa nga, anong araw, anong buwan ngayon? August, May, June, July. Pagkalipas ng 3 buwan, Nabago na. bago na sinasabi mo, kaya tumataas ang krimen. Akala ba namin bumababa ang krimen? Oo. Ngayon tumataas naman. Sa loob ng 3 buwan. At partner, meron pang payag si John Bigjan. Kasi yung kultura nila partner na paninisi. Oo. Hinanapan nila na sisi yung pamamaril. Nakita nila Robin Padilla Law. Oo. Yun. Wala silang partner, wala silang solusyon. Wala. Oo, kundi scapegoat ang hinahanap Correct. nila. Oo. Si BBM, yung presidente rin mismo eh. Oo. Background niya, basura. Oo. Tawa-tawa pa. Ngayon lang nangyari to. Pero ganun pa eh. Tumatawa pa siya na ngayon lang nangyari to. Tapos sabay sinisi sa mga... Kasi walang basurahan. Correct. Kayo pa may kasalanan ngayon. Ang point lang, talagang etong gobyerno na to, ganun po talaga. Hanap ng masisisi. Kaya sangkatutak ang kinakasuhan eh. Dahil panay sinisisi sa mga kinakasuhan. Ang problema lang, gusto namin kalutasan, hindi kaso.
Correct. Partner, rejoin lang ako ng konti doon sa sinabi mo kayo na, in the word na sinasabi mo na dapat i-convert nila ito papunta sa Davao. Yung actually, meron meron statement doon, di ba? Hindi napunta sa Davao napunta sa ACT Teacher Party Oo. List. Ito, Castro, nagbugno ang mga Castro Castro versus Castro pala. Oo. Ngayon. Dati pinagtatanggol niya. Pero ganito ang punto dyan. Kung papansinin natin yung letter for letter ang sinabi niya doon sa Frescor. Number one, para sa akin lang ako mag-a-analyze ko talaga doon, dalawa po ang talagang sinisisi niya ron. Bukod po mga kabayan doon po sa mga teacher, sa mga guro, kung papansinin niyo ho, meron diyan. Sabi niya, hindi para pinapalabas na hindi pinalaki ng tama. Maski sa social media nagbabanta. Nakukuha po ninyo mga Sa dulo partner. yun, sa dulo. Sa bandang dulo, kung titingnan natin, papasok doon sa mga patama sa mga Duterte yun Yung tinutukoy niya Kaya, nakukuha nyo. Now, pasok naman tayo ngayon, partner, dito sa Boycise. Ito mga paninisi. Tama kayo lahat dito. Gusto ko lang malaman yung kay Duterte kay Robin Padillalo. Kasi 'di ba sabi ni John B. Cremulya, safe ang Pilipinas ngayon. Nung Mayo lang yun. Safer. Ibig sabihin, Mas safe. mas safe kaysa sa Duterte Okay. time. Correct. Okay, now, ano ba yung batas ni Robin Padilla na sinasabi niya na para bang ito pa yung nagtotolerate sa kriminalidad, Partner Buds? Ayan, yung pag... Gun owner. yung pag... yung walang lisensya yung baril. Anong tawag Correct. nun? Ayun. Anong kaso yun? Illegal possession of illegal firearms. possession. Dati Oo. non-bailable. Oo. Pero dahil si Robin nahuli doon. Nasangkot siya doon. Yun yung kaso ni Robin Oo. Bigla nilang binago yung batas, naging bailable. Kaya Robin Padilla Law. Hindi, ipapaliwanag natin yan kasi tungkol parang hindi alam ni John Vic tungkol sa baril. Matagal na pong available po ang baril. Kapag kasi ako, suki kami dyan sa mga yan, sabi ko nga sa inyo, ang tawag namin yan SW, search warrant. Pag na-search warrant yan, nakuha ng baril, 45, available po yan? Available yan. Ano yung hindi available dyan? Yung mga hired power gun na hindi ho talaga available yan, kamukha ho ng granada. Hindi ka makakapag-bail dyan. Pero dati na pong available yan yung mga baril. Kaya nga nakakapagpiyansa sila na 80,000. Diba? Kaya tataka ako, siguro ang nilagay doon ni Senator Rob Padilla na yung high power gun. Kasi pag nakuha na ka ng high power... hindi naman si Robin yung gumawa ng batas na yun. Oo. Kumbaga, parang Eddie Garcia Law. Oo, parang dedicated kay Senator Robin Padilla. Kaya eto, anong connection nun sa pagtaas ng krimen? Correct. Ito lang Alam nyo, ganito ang gawin po ninyo. Ako, advice ko lang po sa inyo. Hawak mo ang DILG. Hawak mo ang PNP. Hawak mo kung sino ang nag-i-issue ng mga LTAP. Tama po ba ako? Ano yung LTAP na yan? Diyan po inire-release mga kabayan at pinagkakalubang ka ng karapatan na humawak ka ng baril. Makikita mo lahat sa buong Pilipinas dyan kung sino-sino yung hindi nag-renew ng kanilang mga lisensya na may hawak ng mga baril. Ngayon, mahilig ang trabaho ng ito pinakatrabaho ng CIDG, is search warrant SW. Ibigay mo doon sa CIDG yan, applyan niyo na search warrant para yung may mga loose firearms pwede hong makita at makuha. Kaysa naman umaasa po kayo sa mga deponente na nagbabaka sakali o kaya kagalit lang ito, kahit walang baril pinapasok. Paliwanag ko lang po sa inyo na maikling paliwanag po yung tungkol po sa baril. Partner Buds, balik tayo sa guro, Partner Buds. Ikaw bilang isang guro, principal ka pa. So, maliwanag na doon sa statement ni Claire Castro na sinisisi niya ang mga guro. Noong nag-press-con uli, dahil inaasahan po ng mga guro na humingi siya ng sorry or apology sa mga guro. Pero nanindigan siya, Partner Buds, na hindi po daw siya kailangan mag-sorry kasi na-taken out of context lamang siya at dapat daw ang mag-sorry ay ang mga guro. Ha? Ano masasabi mo diyan? Yung mga nag-take out of context yun, sa kanya. mag-sorry dapat daw sa kanya. Yung pang-intindi. Yun. Dapat kasi hindi ka nakikialam. Talaga hindi mo dapat pinakikialaman kung ano ang trabaho ng mga guro. Isa pa, nung DepEd Secretary si BP Sara, dyan na nga papunta Ngayon sinasabi grooming, di ba? Kay DILG sinasabi may nag-groom daw, baka may nag-groom dito sa bata. Yan mismong salitang grooming na yan mismo yung isa sa mga kinatwiran ni BP Sara
kung bakit niya kailangan ng confidential fund sa Exactly, partner. DepEd. Yung salitang grooming, hindi lang po grooming na, iba pa pala yung grooming na to na may nag-uutos sa mga bata na gumawa ng ganyan. Yung grooming na pagkakaintindi ko, yung ginugroom yung mga bata para maging karelasyon Aha. ng mga may edad sa yung mga jaguar, yung mga teacher, yung mga principal. Pwede rin palang maging grooming ang tawag dun sa mga bata na pagagawan mo ng krimen. Aha. Na mga- Parang utusan mo. Uutusan mo yung nakakahalubilo mo. Yan mismo yung tinututulan ninyong paggagamitan ni BP Sara Sa confidential. sa confidential fund na pinasama ninyo. Pero sa totoo lang, kung titignan nyo yung tatlo yung sinabi ni BP Sara, una, yung para hindi makarecruit itong mga rebelde. Correct. Tinukoy niya yan mismo, marami nagre-recruit. Oh. Ikalawa, yung Sa talumpati niya yun, sa Davao, pinatamaan si Castro doon. correct. Tapos yung isa pa partner, yung para yung sa droga. Kasi lumalaganap ang droga miski sa high school eh. O baka meron pa nga sa elementary. O yun nga yung doon gagamitin yung confidential fund. Oo. Dahil hindi na kaya ng mga teacher yun na manmanan yung mga bata para kung sino yung nagtitinda ng droga, yung mga nasa paligid. Kailangan mag-hire Labas ng na yan. intel partner, no? Kaya kailangan at yung grooming. Ngayon Grooming. naunawaan ko sa pinapaliwanag ni DILG na meron pala talagang yung posible talaga na may nag-groom sa kanila na gumawa ng mga krimen, yung nag-uudyok ba. Kaya pinasusubaybayan nga kung sino yung mga nakausap. Yun po naiwasan sana kung hindi nyo pinapalagan lagi yung ginagawa ng mga Duterte. Correct. Kasi sasabihin nyo, ano po bang masama doon? Yung mga anak ninyo, sa totoo lang, ilalayo sa recruitment ng mamumundo. Correct. Yung mga anak nyo, ilalayo sa droga. Mhm. At yung mga anak nyo, ilalayo sa grooming, kung ano man yun, yung sexual grooming man o grooming para gumawa sila ng krimen. Tsaka partner, sa panahon ni Vice President Inday Sara, nang DepEd siya, walang nangyaring ganyan, partner. Yun yung patunay na talagang epektibo na yung mga school official mismo ay talagang alam nila na DepEd Secretary, alam mo partner, isang magandang halimbawa niyan yung ang tagal-tagal bukas nung teachers camp sa Baguio. Oo. Aha. Bukas lang yun, daanan lang ng tao yun. Gusto mo shortcut? Baba ka rito, tapos labas ka rin sa kabila. Partner, nung panahon ni BP Sara, doon lang nagkaroon ng gate yun na hinigpitan ng ano yun. Ibig sabihin, yung konsepto ni BP Sara na security, naroon eh. Nagiging aware yung Dapat mga... pinagpatuloy na lang sana, no? Correct. Pero partner, may kukonsidera ba natin yung bullying sa eskwelahan? Na alam natin nung mga kabataan natin meron Normal lang, no? normal lang yan, no? Pero wala kaming wala kaming saksakan. Inamin ko kami bully din ako nung panahon ko eh. Inamin ko talaga nagkakasuntukan kami sa loob ng court, sa loob ng eskwelahan, sa labas nag-aabangan. Pero yung hindi umaabot sa ganung punto partner na magkakabarilan. Masakit ang loob mo pagka nasuntok ka, hindi ka nakaganti. Bukas ulit, gaganti ako, suntukan ulit. Mano-mano ba partner, di ba? Pero ngayon iba na eh. Iba na yung ngayon eh. Dahil nga sinisisi din yung isang yung online gaming. Games. Roblox daw, partner. Sabi ni John Vic eh. Ako, hindi ko kayang sikmurain na gano'n eh. Kasi, noon wala namang online gamings, wala pa tayong internet. Pero marami na rin nagsasabi na masama epekto ng panonood ng TV. Aha. Ganyan din lang yun eh. Tignan nyo po kung pagbabawal po natin sa mga minor de edad yung yung Social computer. media. Kawawa naman, late na naman tayo. maski Magiging sa mga sila, computer. latecomers sila, partner. Masyado Behind. tayo magiging backward talaga. Talagang kulelat na tayo. Hindi po yan ang solusyon. Yan yung sinasabi natin na may problema tayo tapos iba yung sinisisi natin. Correct. Pasimplihin lang natin. Saan galing ang baril? Sa kamag-anak yung dalawang shooting. Tacloban at saka dito sa Zamboanga. kamag-anak, partner. Saan galing yung baril? Yan ba'y loose firearm? Hindi naman eh. Hindi. Correct. Sa kamag-anak na government employee pa. Yung isa police, di ba? Chain. Correct. Etong ngayon tatay niya, nagtatrabaho sa customs. Baka may kagawa tayo ng paraan na lutasin natin paano mawawala sa minor de edad. Kung ako, senador o congressman ngayon, gagawa ko ng batas na pag nakabaril yung baril ko,
lalo na kamag-anak ko yung gumamit ng baril, minor de edad, ako mananagot. Matik yan, Ayun, partner. Martin. Partner, basahin muna natin to, partner. Oh. Sabi Okay. ni Alma C5G, oh, Sir Dan, meron pong memo circular ang PNP para doon sa mga expired license. May list ang PNP at nagkakaroon sila ngayon ng Oplan Katok. Dahil dyan, Yan. partner, punta na tayo sa baril na topic natin, partner. Okay. Baril na ginamit ng suspect sa Zamboanga shooting, nakuha mula sa sasakyan ng kanyang ama. Nakuha ng junior high school student na suspect sa Ateneo de Zamboanga University shooting ang kanyang ginamit na baril mula sa sasakyan ng kanyang ama. Ayon sa Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, sinabi sa kanya ni Lieutenant Elias Halani II, ama ng gunman, na nasa sasakyan ang kanyang mga baril nang ihatid nito ang kanyang anak sa paaralan. Sasakyan. Sa ulat, ang 14 anyos na grade 8 student ay pumasok sa kampo sa barangay Tumaga sakay ng sasakyan ng kanyang ama, kung saan nakalagay ang dalawang baril, isang Glock 22 at 40 caliber handgun at isang Glock 9mm pistol. Tatlo para, partner. Dahil nasa loob ng sasakyan ng estudyante, hindi siya kinapkapan o sinilalim sa inspeksyon ng mga security guard sa campus. Patuloy pang inalam ng mga police investigator ang motibo ng pamamaril. Mga kapartner. Okay, doon tayo sa partner. Doon muna ako sa hindi man ho kami nag-iimbestiga rito. Ito, analyze lang ho namin. Una ho, ang sabi po, base po sa investigasyon, yung baril ay nasa loob po ng kotse. At nakasakay doon, yun hong namaril kasama yung kanyang ama. Correct, Kaya partner. hindi pangalawa, kaya hindi dumaan ho sa inspection dahil posible nga ho na nakapasok po yung sasakyan at binuksan lang yung windshield at pinakita yung ID. Estudyante, diretso na. Nakapasok na. Pangatlo ho, mga kabayan, papaanong hindi mo namalayan ng ama na kinuha yung baril doon sa loob ng kotse, lalo na't ito ho ay Glock 22, 40 caliber na handgun at isang Glock 9mm pistol. Tatlo po ito. Ngayon, uulitin ko. Let's say, sabihin natin makakalusot na tayo doon. Makakalusot na tayo doon sa baril dahil hindi na inspection. Okay? Pero, para sa akin, malaking question mark ko dito sa tatay, na hindi siya aware na nandiyan dyan lang sakyan yan at alam ng anak, nakuha nung anak niya na hindi nalalaman na sa mga tweet hindi ka nag-inspection sa sakyan mo. Kasi ako, partner, bago ko sumakay sa sakyan, bago ako mag-drive, ultimo yung lahat ng mga tinitignan ko, registration, lahat ng gamit ko, chine-check up ko. Yan pa kaya mga baril. Ngayon, papaanong nakababa yung estudyante na yon, nabitbit niya yung mga baril na ito na hindi namamalayan nitong ama, kaya malayo po na ikatwiran ng ama rin, para sa akin. Kasi sabi na iba, wag natin sisihin yung Hindi Na, alam ng anak mo kung saan nakalagay yung baril sa nakikita niya kung saan niya ilalagay dyan sa sasakyan. O pangalawa, papaano niya kinuha doon? O papaano, nasa bahay pa lang kayo, kinuha niya, nilagay niya na sa bag. Hindi ba? Na tapos hindi mo na malayan, nagkaputukan lang. So, ang punto ko dito, mga kabayan, may kapabayaan. Yun ang punto doon, may kapabayaan. Partner, ayon sa ito may post-partner si Boss Bill, ayon sa ulat ng Zamboanga City, ang driver lang daw ang naghatid sa bata. Yun Eskwelahan. lang. Ayon naman kay Alma, alisin ang batas ni Pangilinan kasi dahil dyan naging busiro ang mga minor, kaya tama yung batas na pinopropose ni Senator Padilla na babaan ang edad. Partner Buds? Ayun nga, instead na umanap tayo ng mga maitutulong, panay mga haka-haka na walang katuturan. Halimbawa po, yung kay DILG, sabi niya, ibalik yung non-bailable yung Death penalty nga daw, sabi partner Oo nga, non-bailable, mataas. Hindi, wala tayong death penalty. Yung reclusion perpetua, ano pa malulutas nun? Bawal mo nga kasuhan yung minor. Di ganun din yun. Wala rin, Ibig useless. sabihin, Oo.
ibabalik mo na ang nire-resolve mo na kaso, minor de edad po yung nagdala ng baril. Ang papatawan mo ng parusa, exempted pa rin nga. Kaya baguhin mo muna yung batas ni Kiko Pangilinan. Baka sakali. Tsaka yun nga po, ano yung parusa ng magulang? Kasi sinasabi nga, naroon yung baril sa bata. Sa sasakyan ng bagulang. Malamang nilagay ng bata doon. Hindi naman iiwan ng tatay yun. Doon sa baril. O Yung, sa sasakyan. Sa sasakyan. Baka kinuha Tatlo ba, tatlo? Tatlo yun. Baka kinuha talaga sa bahay na. Sa bahay. Tapos, Yung punto nga, dapat may pananagutan yung magulang doon. Kasi kung higpitan po, halimbawa, pag nakapatay yung may-ari, pag nakapatay yung baril, ako, ang suggestion kong batas, ganun eh. Pag nakapatay ang baril mo, ikaw mananagot kung minor yung nakapatay. correct. Para tama. itago mo sa bolt. Correct, tama dyan, Yun! partner. Kasi nandyan yan sa gun safety, partner eh. Kailangan nakatago talaga dyan, partner.